Good morning! Isa na naman pong puno ng biyaya, pinagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang pasimula ng ating pong Grace Academy Online na kung saan ay atin pong papaksain at pag-aaralan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. So today I want to welcome all our students of this school. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Yun po mga kapatid natin dyan sa Saudi, sa Amerika, sa Canada, sa Korea, dyan din po sa UAE at sa iba't ibang panig po ng ating bansang Pilipinas. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. So sa umaga pong ito ay pasimulan natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito na kung saan ay muli niyo kaming binigyan ng pagkakataon upang mag-aral muli ng iyong mga salita. Kinikilala po namin ang ministeryo ng iyong banal na Espiritu Santo. Holy Spirit, you are most welcome in our midst today. Guide us into all truths and give us the spirit of wisdom, revelation, and understanding. And thank you so much, Father God, for this wonderful opportunity to once again share Jesus only and His finished work on the cross. We promise that all praises, glory, honor, and thanks are yours alone. In Jesus' name. And everybody says, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, kayo po ngayon ay nakasubaybay sa atin pong pag-aaral sa aklat po ng mga taga-Pilipos or the Epistle to the Philippians. So, bilang unang bahagi po ng ating pag-aaral ngayong umagang ito, ay ibibigay ko po sa inyo ang purpose why Paul wrote this letter. And also, we're going to cover Philippians chapter 1, verse 1 to 6. So, simulan po natin ang ating pag-aaral ngayon pong umagang ito. Pinamagatan ko po ang bahaging ito ng pag-aaral sa aklat ng Pilipos ng Grace Partnership in the Gospel. Biyaya ng pakikiisa o pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So when Paul wrote Philippians, he was in his own rented house in Rome. Ito po ay tinagurian ng iba na prison epistle. Mayroon pong 4 na mga maikling sulat si Apostol Pablo na tinagurian po ng mga tagapagturo ng Biblia na the prison epistles. Ito po ay yung napaksana po natin, the epistle to the Ephesians, also the epistle to the Colossians, to the Galatians, and of course, to the Philippians. Pero gusto ko pong maintindihan ninyo na bagamat tinatawag po itong prison epistle, hindi po nangangahulugan na si Pablo ay talagang nakabilanggo sa isang piitan. Bagkus siya po ay house arrest. Siya po ay bilanggo sa kanyang sariling tahanan. At dito po sa Rome, he spent 2 years of his life, mga kapatid. At sa loob ng 2 taon na yon, ay naging malaya naman si Apostol Pablo na ipalaganap ang mabuting balita o ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga dumadalaw sa kanya. Saan po natin mababasa yan? Doon po sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 28 verse 30 to 31, ay ganito po ang mababasa natin. And he lived there 2 whole years at his own expense. This is in Rome. And welcomed all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ quite openly and unhindered. Now, you have to understand na kaya ho pumunta si Paul sa Rome, mga kapatid, is because God told him to do so. Siya po ay talagang pinadala ron ng Panginoon. Kasi nga gusto rin ng Diyos na ang mabuting balita ay maipalaganap
doon po sa Roma mismo o doon sa imperyo ng Roma. Kaya po si Apostol Pablo ay naroon po siya sa bansa na yon, mga kapatid. And here is the purpose why Paul wrote this letter. So the primary purpose why Paul wrote this letter is to thank the Philippians for their partnership in the gospel. Amen. And also the generous gift they had sent him upon learning of his detention in Rome. So yun po yung talagang pangunahing layunin niya kung bakit niya sinulat ito pong maikling sulat na ito sa iglesia sa Pilipos. Kasi itong church na ito ay talagang mula sa pasimula, makikita po natin mamaya, ay naging kabahagi na sila ni Apostol Pablo o kasama na sila ni Apostol Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At nung siya po ay nakakulong doon po sa Roma, ay hindi pa rin po nila nakalimutan si Apostol Pablo. At sa pamamagitan po ng isang lingkod ng Panginoon, ang pangalan ay Epaphroditus, ay nagpadala po ang iglesyang ito ng financial na tulong para po kay Apostol Pablo. Kaya po, ganun na lamang nag-uumapaw ang pasasalamat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa iglesia nito. However, there are other purposes why he wrote this letter, mga kapatid. And I will offer you 5 more reasons bakit sinulat ni Apostol Pablo ang sulat na ito. Una po is to report that his imprisonment is actually helping to spread the gospel. So yun po yung gusto niyang ipaunawa sa kanila. Na bagamat siya ay bilanggo, ang salita ng Diyos ay hindi nakabilanggo. At ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon ay nagpapatuloy. In fact, sabi nga, mas nakatulong pa ito para talagang may palaganap yung Ebanghelyo ng Panginoon kaysa sa maging balakid ang kaniyang pagkakapiit doon po sa Roma. Then second, is to encourage the Philippians to stand firm in the face of persecution and rejoice regardless of circumstances. Amen. Kaya nga, dito sa buong aklat na ito, wala kayong makikita na kalungkutan kay Apostol Pablo or self-pity, mga kapatid. In fact, punong-puno ang sulat na ito ni Apostol Pablo ng kagalakan at kasiyahan. Na ibig niyang sabihin, sa kabila ng anumang mga pag-uusig na dinadanas natin, sa kabila ng anumang mga pangyayari na sa tingin ng iba ay hindi maganda, ay pwede pa rin po tayong maging masaya. Amen. Kaya nga dito natin mababasa yung sinabi niya, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. So meaning in whatever circumstances we are in, we can remain joyful. And we can continue to rejoice. Bakit? Kasi alam po natin na ang Panginoon ay hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinababayaan. Amen. And then thirdly, hallelujah, he also wrote this letter to exhort them to the importance of humility, unity, and contentment. So, 4 na mahalagang virtues, mga kapatid. Well, doon pagdating po natin sa chapter 2 ay ipapakita rito ni Apostol Pablo yung kahalagahan ng pagpapakumbaba na kung papaanong ang ating Panginoong Hesus na Diyos ay hindi niya inari o hindi niya pinanatili ang kanyang sarili sa kalalagayan yon. Bagkus siya ay nagpakumbabang lubusan at kinuha ang anyo o kalalagayan ng tao upang tayo ay kanyang matubos. So makikita po natin dito na sa buhay Kristiyano ay napakahalaga po yung kapakumbabaan, yung pagkakaisa, yung kagalakan, and also yung pong tinatawag na contentment. Praise God. So we're going to talk about all this, mga kapatid, as we progress sa pag-aaral. Pang-apat na purpose why Paul wrote this epistle
is of course to proclaim Jesus and His finished work or what He has achieved for us. So yan po ang klarong-klaro rin na ipinahayag, ipinakita ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na ito. Kanya pong ipinahayag ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang tinapos na gawa doon sa krus, or more specifically, what He has achieved for us. Ano ba yung napagtagumpayan ng Panginoon? Ano ba yung na-accomplish ng Panginoon para po sa atin na mga mananampalataya? And then, panglima, mga kapatid, which is the last, hallelujah, although sa inyong pag-aaral marahil ay mayroon pa kayong may dadagdag dito, but panglima na gusto ko pong makita nating mahalagang layunin bakit sinulat ito ni Apostol Pablo is to encourage the church to live a life worthy of the gospel. So pinapakita niya rin po sa kanyang sulat na ito, kasi po ito yung aklat na walang masyadong doctrinal correction. Wala silang doctrinal error, mga kapatid, dito sa iglesyang ito. Kaya ang pinupuntos ni Apostol Pablo ay paano tayo mamumuhay bilang mga anak ng Diyos o bilang iglesia ng Panginoon na karapat-dapat sa ebanghelyo ng ating Panginoon. So those are the 5 reasons or purposes why Paul wrote this epistle. Hallelujah. So let's now begin sa atin pong pag-aaral ng verse by verse ng aklat na ito. So katulad po ng aklat ng Epeso, we've studied the epistle to the Ephesians verse by verse. So ganun din po ang gagawin natin dito po sa aklat na ito na sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos. Bawat bersikulo po ay bibigyan natin ng liwanag sa tulong, sa patnubay, at sa gabay ng banal na Espiritu. So, verse 1 says, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. The word overseers is translated sa ibahong mga translation na bishops. So, makikita po natin dito sa talatang ito that Paul opened this letter not with a list of all his accomplishments and virtues, but by identifying himself as a slave. The word slave here is doulos. So, pinakita niya rito, mga kapatid, sa kanyang pambungad na sulat sa mga taga-Pilipos na siya ay isang alipin ng ating Panginoong Hesukristo. So, bigyan ko kayo ng higit na kaunawaan. Ano bang ibig sabihin ng alipin ni Kristo or doulos of Christ? So, doulos of Christ or slave of Christ is actually a way of reminding ourselves that we serve a master who loves us, sets us free, and gives us a mission during our time on earth. So ganyan po tinitignan ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang isang alipin ng Panginoong Hesukristo. Na ang Panginoon, siya ang master ni Apostol Pablo, pero ito yung Panginoon na nagmamahal sa kanya at talagang nagpalaya sa kanya at nagbigay sa kanya ng misyon habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Amen. Actually, when Paul wrote the epistle to the Romans, ay kanyang sinabi na lahat ng mga anak ng Diyos ay mga alipin ni Kristo. We are all actually slaves of Christ, mga kapatid. Because we have one master, and that is the Lord Jesus Christ. Pero itong Panginoon natin ito ay hindi ho siya malupit. Siya yung Panginoon natin na mahal niya tayo, hindi niya tayo ibinilanggo, hindi niya tayo ginapos, mga kapatid, hindi niya tayo ginawang mga alila o alipin, bagkos pinalaya niya tayo. Remember in the book of Ephesians, ano ang sabi ron ni Apostol Pablo? In Christ, there is no more slaves nor free.
Ibig sabihin, kay Kristo, mga kapatid, hallelujah, ay wala ng kategorya ng alipin at ng malaya. Kay Kristo, lahat tayo ay mga pinalaya. Pero bagamat tayo ay malaya o pinalaya ni Kristo, tayo po ay alipin pa rin ng Panginoon in the sense na tayo po ay mayroong misyon. Hallelujah! Mayroong ipinagagawa ang Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. So take note of that, mga kapatid. Hallelujah! Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito dahil lamang sa kagustuhan natin o sa mga bagay na gusto nating makamit, mga lugar na gusto nating marating. Because we exist in this world because we have a mission, mga kapatid. Mayroon tayong misyon. At isa ho sa maliwanag na ipinapakita ng banal na kasulatan or sa konteksto ng sulat na ito ni Apostol Pablo, lahat tayo ay kabahagi. Hallelujah! Sa misyon na ipalaganap ang mabuting balita o ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Masabi ba natin Amen? Amen. Praise God. Also, makikita rin po natin that Paul talks here three categories of people. He talks about the bishop and the deacons. Now, bishop and deacons were leadership positions in the church. Hallelujah! Kaya nga makikita natin that the early New Testament church was organized. Ibig sabihin, may kaayusan ho siya. Mayroon talagang mga kinikilalang tagapanguna, mayroong mga tagapaglingkod, and, hallelujah, those outside of leadership were called saints of God. So makikita ho natin, mayroon ng mga bishop or overseers ng church, mayroong mga deacons. Actually, ang deacons ay those who serve, hallelujah, on tables, mga kapatid. Ito yung mga kapatiran sa loob ng iglesia na laging mayroong panahon, mayroong laging kahandaan na magbigay serbisyo sa mga anak ng Diyos. At lahat naman ng mga anak ng Diyos, bagamat sila ay wala sa posisyon ng leadership, ay tinatawag na mga saints of God. Amen. Actually, even the bishops and the deacons are saints of God also, mga kapatid. So, yan po ang ibig sabihin ng unang bersikulo ng aklat ng Pilipos, mga kapatid. Also, you have to see that the truth that carnal people use their past accomplishments to impress others and open doors for themselves. Amen. Now, ito ay isang kakarnalan. Ano ba ibig sabihin ng karnal? Ibig sabihin, isa kang mananampalataya ng Panginoong Hesus, pero ikaw ay umaasal na tila bagang, hallelujah, katulad ng isang unbeliever. So yung mga karnal po ay lagi nilang ginagamit kung ano yung mga accomplishments nila, ano yung mga nagawa nila, ilang libro na ang nasulat nila, gaano karami ang gawain nila, gaano karami ng lugar ang kanilang napuntahan, and they have a reason why they are using that to impress people, mga kapatid. Para ma-impress yung mga tao at magbukas ng pintuan para sa kanila. Pero si Pablo, kung titignan natin, ibang-iba siya. We can consider him a godly man. Because a godly man, like Paul, are not out to impress others with themselves or with their accomplishments, but with who their master is, mga kapatid. Amen. So yan po yung talagang pagiging espiritual. Yan po yung talagang pagiging makadiyos. Katulad doon ni Apostol Pablo, hindi niya po ginagamit yung kanyang sarili, yung kanyang mga nagawa, mga kapatid, mga naabot, mga narating, para i-impress ang tao. Kundi wala siyang ibang layunin, kundi ibida, hallelujah, ang ating Panginoong Jesucristo na siyang kanyang Panginoon or Master ng kanyang buhay. Amen. That's why I remember in the book of Corinthians, ay sinabi yan ni Apostol Pablo. Sabi niya sa mga taga-Korinto, nung ako ay dumating sa inyo, ay hindi ako nagpakilala sa inyo, hallelujah, katulad ng pagpapakilala ng iba.
na sila'y gumagamit ng mga matatayog na mga pangungusap, na mga matatayog na mga pananalita para iangat or pasikatin ang kanilang sarili. Kundi wala akong sinabi sa inyo at wala akong ibang gustong ipakilala sa inyo kundi si Jesucristo lamang at yung kanyang tinapos na gawa para sa atin. Amen. Wow! Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nawa makuha natin ang espiritong yan ni Apostol Pablo. That while we are here on earth, mga kapatid, talagang gagamitin tayo ng Panginoon. Talaga pong pagpapalain tayo ng Panginoon. Maaabot natin, mararating natin, makakamit natin. Sabi nga ng Bible, maging yung mga bagay na ni sa hinagap ay hindi sumagi sa isip natin. Kasi nga, sabi ko nung linggo, yung supply ng Diyos ay talagang napakasagana, mga kapatid. Hallelujah! Pero sa kabila ng lahat ng mga tagumpay natin na makakamit, sa kabila ng mga pagpapala na ating may enjoy, mga kapatid, ay huwag natin kakalimutan na nakamit natin ang lahat ng ito dahil lamang sa ating Panginoong Hesukristo. At huwag nating ibida ang ating mga sarili, kundi ang Panginoon lamang. Masabi po ba natin amen? Amen. Praise God. Then we go now into verse 2. Dito sa verse 2, this is Paul's familiar greetings in all his epistles. In fact, I challenge you to look at the other epistles of Paul and you will notice that he always starts his letter with these greetings, mga kapatid. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Lagi niyang pinasisimulan ang kanyang mga pambungad na sulat sa pamamagitan ng biyaya at kapayapaan ay sumainyo mula sa ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. So naniniwala po ako na mayroong mensahe. Ito pong pambungad na pangungusap na ito ni Apostol Pablo. Hindi niya ito basta sinulat lamang, hallelujah, para humaba yung kanyang sulat sa kanila. O mayroong magandang pambungad na pananalita yung kanya pong sulat sa kanila. So tingnan po natin, ano ba ang makukuha nating kapahayagan patungkol po sa pambungad na pangungusap na ito ni Apostol Pablo? Well, you have to understand that the only way we can experience true peace is through being reconciled to God by grace. Amen. Sabi mo ng Bible, hallelujah, because of God's grace, Romans chapter 5, verse 1 and 2. Dahil daw po sa biyaya ng Diyos, we have peace with God. Because in reality, mga kapatid, hallelujah, we are all enemies of God before. Tayo po ay mga kaaway ng Diyos, kagalit ng Diyos, pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo na dating kagalit ng Diyos ay ipinagkasundo sa Diyos. Kaya tayo ngayon ay mayroong kapayapaan sa Diyos, mga kapatid. Today, we enjoy peace with God. Hallelujah. Hindi na tayo natatakot sa Diyos, hindi na tayo parang nahihiyang lumapit sa Kanya dahil tayo hindi karapat-dapat. Kasi sa totoo lang, dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus, dahil sa Kanyang sakripisyo doon sa krus, na tinatawag din natin biyaya ng Diyos, mga kapatid, tayo'y pinatawad, tayo'y pinawalang sala, at ngayon ay nai-enjoy natin ang kapayapaan sa Diyos, mga kapatid. But there is another truth that I want to add to this greeting of Paul, mga kapatid. Also, grace gave us everything, and peace keeps what grace has given. So sa kanyang pambungad na salitang ito, ay ipinapaabot niya sa mga taga-Pilipos na anuman ang ini-enjoy nyo ngayon sa inyong buhay Kristiyano, sa inyong katatayuan o kalalagayan sa harap ng Diyos, plus all the wonderful virtues and blessings you enjoyed is because of the grace of God. Amen. It's all because of what Christ has done for us on the cross, mga kapatid. Pero ano ang magpapanatili nitong mga biyayang ito na tinanggap natin sa Diyos? Yun po ay ang kapayapaan, mga kapatid.
Kaya nga, remember, ano ang sabi ng Panginoong Hesus before He left this world? Ano ang sabi niya sa mga alagad? In this world, you shall have troubles. You shall have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Take note. So, pinagtagumpayan na ng Panginoon ang sanglibutang ito, mga kapatid. And then, Jesus adds, ano yung dinagdag ng Panginoon? Hallelujah, my peace I give unto you. The peace that this world cannot give. So meaning, whenever we are troubled, whenever we are not at rest, mga kapatid, whenever na tayo po ay natatakot, hallelujah, we lose what we have received by grace, mga kapatid. Hallelujah. Ibig sabihin na nawawala, hindi natin naiingatan, hindi natin nai-enjoy, hindi natin napapanatili bilang isang buhay na karanasan yung tinapos na gawa ng Panginoon sa mga buhay natin kasi tayo'y natakot, kasi tayo ay nag-alala, at tayo po ay nabagabag, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Hallelujah. Kasi sabi nga po ng isang mangangaral, when we are in fear, hallelujah, faith is inoperative, mga kapatid. Pagka isang mananampalataya ay napuno siya ng takot, napuno siya ng pag-aalala. Kaya nga, paulit-ulit din sinasabi ng Panginoon, do not fear, do not worry. Why? Because these are enemies of faith, mga kapatid. Ito yung mga kalaban ng pananampalataya. Ang kailangan po natin para patuloy na ma-enjoy, patuloy na maranasan, patuloy na malakaran ang lahat ng mga ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo ay manatili tayo sa kapayapaan ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Then we go now into verse 3. Verse 3 says, hallelujah, after Paul gave his greetings to the church, he started his letter with this, I thank my God every time I remember you. Amen. Hallelujah. Napakagandang pangungusap. Ano mayroon sa iglesyang ito na sa tuwing maaalala sila ni Apostol Pablo ay may ngiti sa kanyang mga labi? Ha? Na talagang nag-uumapaw sa kanyang puso ang pasasalamat sa Diyos, mga kapatid. Well, Paul had ministered to a lot of people, to a lot of churches, mga kapatid. Pero hindi niya ito sinabi sa ibang mga iglesia. It is only on this church, mga kapatid, or in this church, the church of Philippi, na talagang bumukal sa bibig ni Apostol Pablo ang pangungusap na ito. Nasabi niya, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Every time, take note, every time. So meaning hindi ito isang beses lang, kundi sa tuwing kayo ay aking maalala, nagpapasalamat ako sa Diyos para sa inyo. Amen. Well, what's the reason? Ano kayang dahilan? Bakit si Pablo ay ganun na lang ang kanyang pagpapasalamat sa iglesia nito? Well, when Paul remembered, I believe one reason is this. When Paul remembered all the Philippians did for him, he was extremely thankful. Amen. Ano ang naalala ni Apostol Pablo sa church na ito, mga kapatid? Hallelujah! Yung kanilang pagmamahal, yung kanilang kagandaang loob, at yung kanilang generosity, mga kapatid. Kasi as we progress sa ating pag-aaral, mababasa po ninyo, sinabi mismo ni Apostol Pablo, walang ibang iglesia na pumartner sa kanya pagdating sa pinansyal upang ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, kundi ang iglesyang ito lamang. And take note, mga kapatid, Philippian church is not a rich church. Hindi ito mayaman na iglesia. Hallelujah. In fact, they are part of the Macedonian churches, na kung saan sinabi ni Apostol Pablo na yung mga iglesia sa Macedonia ay talagang they are in extreme poverty. Could just imagine extreme poverty, mga kapatid. Pero sa kanilang mga puso ay nag-uumapaw ang biyaya ng pakikisama,
hallelujah, sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa tuwing maalala ito ni Apostol Pablo ay talagang wala siyang magawa kundi pasalamatan ng Diyos. You know why? Because he is more thankful to God who had worked such kindness through the Philippians. Sa totoo lang, kaya lang naman ito nagawa ng mga taga-Pilipos ay dahil doon sa kagandahang loob, hallelujah, na ibinigay ng Diyos sa kanila. Amen. God is the one who is at work in this church. That's why in the letter of Paul to the Corinthians, sabi niya, there was a grace given to the Macedonian churches. So ibig sabihin, kaya nila nagagawa, yun pong pakikisama, pakikibahagi sa kabila ng kanilang kahirapan sa pagtataguyod ng pagpapalaganap ng mabuting balita ay dahil sa pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, o dahil sa biyaya ng Diyos na sumakanila, mga kapatid. Wow! Purihin ang ating Panginoon. So also here, Paul also revealed the proper motivation for all ministry is the love of God. So dito ay inihayag din po ni Apostol Pablo, mga kapatid, na ang tamang motibasyon sa anumang mga paglilingkod, hallelujah, ay ang pag-ibig ng Diyos. Now, understand this, mga kapatid. If we only share the word because of the friendships we could make and other positive benefits, we wouldn't last long in ministry. Totoo po yan, mga kapatid. Kung ang ating layunin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, hallelujah, ay dahil lamang doon sa mga kaibigan na malilikha ng ating ginagawang pangangaral o sa iba pang mga positibong benepisyo, hallelujah, hindi ho tayo tatagal sa ministeryo. Ang mga lingkod ng Diyos o ang mga anak ng Diyos na talagang tumatagal sa ministeryo ay yun pong mga naglilingkod dahil po sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. At yan po ang kitang-kita natin kay Apostol Pablo. Paul was in the ministry. Paul was, hallelujah, entirely, hindi po siya napapagod na ipalaganap ang mabuting balita kasi ang nagmo-motivate sa kanya, ang nagtutulak sa kanya ay ang pag-ibig ng Diyos. So ito po ang nakita natin dito po sa relasyon ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Paul had a lasting relationship with the Philippians and became his closest friends because he shared with them the gospel, take note, not of profit, but because of the love of God. Kaya po tumagal ang samahan ni Apostol Pablo at naging pinakamalapit niya pang kaibigan ang mga mananampalataya sa iglesia nito sa Pilipos kasi naglingkod si Apostol Pablo sa kanila hindi dahil sa pakinabang na kanyang makakamit kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Well, pwede ba natin patunayan yan sa salita ng Panginoon? Well, I give you a scripture just to prove my point, mga kapatid. Look at Acts chapter 16, verse 22 to 23. Ito po yung papaano nasimulan ang church sa Philippians, mga kapatid, or sa Philippi. This is how the church has started in Philippi. Hallelujah! Pinadala ng Panginoon through a vision. Di na natin babasahin yung buong Acts 16, but if you want to see the background, how the gospel, hallelujah, was preached, and the church at Philippi was started, you have to read Acts chapter 16. So, dahil po sa isang pangitain, pumunta po si Apostol Pablo sa lugar na ito. At sa kanyang pangangaral, ang kanyang unang naging convert ay si Lydia, na isa pong negosyante kasama ng kanyang pamilya. And then, in verse 22, ito ngayon ang mababasa natin. The crowd joined in attacking them, and the magistrates tore the garments of them and gave orders to beat them with rods.
And when they had inflicted, take note, many blows, maraming suntok upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. So kung hindi po pag-ibig ng Diyos, ang motibasyon ni Apostol Pablo sa pagpangangaral ng Ebanghelyo sa mga taga-Pilipos, mga kapatid, po pwede yung tumigil na siya. Po pwede yung siguro iniwan niya na sila. Pero hindi, mga kapatid. Sa kabila ng mga bugbog, hampas at pagkabilanggo, hallelujah, na ginawa sa kanya dito sa lugar na ito, ay kanya pong ipinagpatuloy, hallelujah, ang pamamahagi sa kanila ng mabuting balita. Kaya nga sa kwentong ito ng Acts chapter 16, while they were in prison, ano po ang ginawa ni Paul at ni Silas? They were praising God, mga kapatid. Now, imagine, sabi ko rito, black and blue ang katawan nila. Punong-puno ng bugbog, hampas yung kanilang mga katawan. At pagkatapos, nakabilanggo pa sila. Ang natural reaction natin, pagka tayo ay nakakaranas ng ganon, ay po pwedeng magtanong agad sa Diyos, bakit Lord? Bakit nangyari ito? Po pwede natin tanongin, Lord, talaga bang kalooban mo na ako'y mapunta rito? Bakit ito ang nangyari sa akin? Pero never na nakita natin yan na lumabas sa bibig ni Apostol Pablo. He truly believed that God sent him, hallelujah, to these people. And it was his joy, hallelujah, to serve them because of the love of God, mga kapatid. Kaya napakahalaga na sa ating lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, isa lang po ang motivation natin. Why we do what we do. Bakit natin ginagawa ang ating ginagawa? Not for profit. Hindi po sa kapakinabangan. Yan po ay bonus na lang yan. Kasi ang Diyos talagang rewarder ho siya. But our only motivation in the ministry must be the love of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Then we go now in verses 4 and 5, mga kapatid. Ito ngayon, sabi ni Apostol Pablo, in all my prayers, take note. So, ibig sabihin, sa tuwing siya ay mananalangin, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Amen. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Amen. Wow! Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, this attests to the love that Paul had for the Philippians and the lasting relationship they have for each other. So ito ho yung patunay na talagang si Apostol Pablo ay naka-establish siya ng isang matibay at pangwalang hanggang relasyon, hallelujah, sa iglesyang ito, mga kapatid. Kitang-kita po natin na sa kanyang pananalangin, lagi niya silang naaalala, lagi niya silang pinagpapasalamat sa Diyos, at sa tuwing siya'y nananalangin para sa kanila, lagi siyang punong-puno ng kagalakan. And also, this was one way Paul felt he could repay the Philippians for all they did for him. So naniniwala rin po ako na ito'y isang kaparaanan ni Apostol Pablo, yung palagiang pananalangin para sa kanila, upang sukli naman doon po sa lahat ng mga kabutihan, sa lahat po ng mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng mga kapatid natin sa iglesia nito. Well, yan o ay isang prinsipyo sa banal na kasulatan. Hallelujah. Ang sabi o, give honor to where honor is due, mga kapatid. Hallelujah. So, marapat lamang po na kung mayroon po tayong mga tao, mayroon tayong mga kapatiran, mayroong iglesia na talaga naman pong tapat na tumutulong, sumusuporta para po sa atin na mga naglilingkod sa Panginoon, ay isang paraan naman po para talagang magantihan naman po natin sa kanila. Bagamat di naman sila marahil humihingi ng ganti, ay yun pong lagi natin silang ipag-pray. Amen. Ako po mismo, mayroon akong isang iglesia na talagang kinikilala ko po na ito ay aking Philippian church, mga kapatid. It is always my joy whenever I remember yung mga kapatiran sa iglesyang ito. Hallelujah, kasi talaga naman pong mula sa pasimula, kasama ko po sila.
at talagang tumutulong sila sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Then in verse 6 or in verse 5, sabi ni Paul, hallelujah, sila ay kanyang mga kapartner sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula sa simula hanggang sa ngayon. Praise God. So certainly, excuse me, one of the reason Paul was thankful in his prayer for the Philippians was their faithful partnership over a period of time. I like that praise, hallelujah, from the first day until now, mga kapatid. Praise God. Mula sa pasimula hanggang sa panahon na si Pablo ay nakabilanggo na doon sa Rome, ay naandun pa rin yung matapat na pakikisama, pakikipagpartner ng Iglesia ng Pilipos kay Apostol Pablo, mga kapatid. So the Philippians partnered with Paul in spreading the gospel through their friendship and financial support. And they did so with faithfulness and joy. So kitang-kita po natin papaano sila nakipag-partner kay Apostol Pablo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pamamagitan po ng kanilang friendship, pakikipagkaibigan kay Apostol Pablo. Pagiging malapit, hallelujah, nakasama, katuwang ni Apostol Pablo, at ganun din po sa kanilang mga pinansyal na pagsuporta, at ito'y ginagawa nila, hallelujah, nang hindi mabigat sa kanilang loob, kundi nang may katapatan at may kagalakan. Amen. Wow! Praise God! Hallelujah! Kaya nga minsan ako mismo ay sinasabi ko po na if it is not in your heart to give, whenever I have the opportunity to exhort, when it comes to giving, mga kapatid, huwag kayong magbibigay na mabigat ang inyong kalooban, kundi magbigay kayo ng may galat. Amen. Kasi naandun po yung biyaya ng Diyos, mga kapatid. Now, isingit ko lang po ito. Hallelujah. Do you know that partnership is like a bridge? Amen. Ang partnership po ay parang tulay. Ang tulay does not separate. It connects, mga kapatid. Kaya mayroong tulay. Yung dalawang lugar na magkalayo o mayroong pagitan na nagpapaiwalay sa kanila, idinudugtong ng tulay, mga kapatid. Ganyan po ang partnership. It's the great connector that joins those who fund the work of the ministry with those who do the ministry. So dalawa po yan. Mayroon hong gumagampan ng ministeryo, mayroon naman pong mga tumutustos, hallelujah, para po may taguyod ang ministeryo. At ito po, mga kapatid, ay it is being upheld by two pillars. Ano po yon? Prayer and financial support, mga kapatid. Hallelujah. So mahalaga po yan sa ministry na mayroon po tayong mga nananalangin para sa atin at mayroon din pong tumutulong sa atin sa pinansyal na pangangailangan. Amen. Praise God. So for us who are in the ministry, it is really a blessing, a real joy, a true grace of God to have people who partner with us in spreading the good news of our Lord Jesus Christ. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, totoong malaking pagpapala, malaking kagalakan, at totoong biyaya ng Diyos na mayroon po tayong mga kapatiran na tumutulong sa atin, nananalangin para sa atin, sumusuporta sa atin financially para ipalaganap ang mabuting balita. Kaya sa lahat po ng aking mga partner sa ministry, the Lord bless you more and the Lord increase you, hallelujah, more and more financially in the name of Jesus. Amen. Praise God. And now we go to verse 6. At dito po tayo magwawakas, mga kapatid. In verse 6, sabi ni Paul, being confident. Wow! So punong-puno ng kumpiyansa si Apostol Pablo. Sabi niya, being confident of this very thing, that He which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen.
So, dito makikita po natin na punong-puno ng kumpiyansa si Apostol Pablo sa isang bagay. Ano po yung bagay na yon? Na ang Diyos na nagpasimula sa atin ng mabuting gawa, hallelujah, ay Kanya itong isa sa katuparan, patuloy na gagawin hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. So, let's dissect this verse, mga kapatid. So, first, it is always God's will, take note, to continue and complete the good work that He began in His children. So mga kapatid, magkaroon tayo ng kumpiyansa sa katotohanan ito, na yung pinasimulan ng Diyos sa mga buhay po natin ay talagang ipagpapatuloy niya ito, kukumplituhin niya ito, hallelujah, at hindi niya ito iiwan ng hindi tapos. Amen. Yan po ang isang magandang katotohanan sa Diyos. He never start anything na hindi niya tinatapos. Praise God. Whatever God has started, especially the good work He has started in your life, may it be in your family, may it be in your job, may it be in your business, may it be in your ministry, hallelujah, God will continue and complete that good work until the day of our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po ng isang lingkod ng Diyos, si Charles Haddon Spurgeon, sabi niya, the work of grace has its root in the divine goodness of the Father. It is planted by the self-denying goodness of the Son, and it is daily watered by the goodness of the Holy Spirit. It springs from good and leads to good, and so is altogether good. Amen. Wow, I love that, mga kapatid. So yun daw pong gawa ng biyaya ng Diyos sa buhay po natin ay nag-ugat sa kabutihan ng Diyos, sa kabutihan ng Panginoong Hesus, sa kabutihan ng Banal na Espiritu, at dahil ito'y nag-ugat sa kabutihan, ito'y magpapatuloy sa kabutihan, kaya lahat ng magiging bunga nito sa ating mga buhay ay pawang kabutihan. Amen! Wow! Hallelujah! Palakpakan natin ang Thank you, Panginoon. Lord. Hallelujah! We need to have confidence of Yes. this, mga kapatid. Yes, it's true. Sometimes we suffer setbacks, trials, problems, mga kapatid, difficulties in life, but it will never negate the truth. Yes. Hallelujah. Katulad doon ng puno. Kung anong ugat ng puno, yun ang magiging bunga. Hallelujah. Kung ang ugat ay santol, ang bunga niyan santol, mga Amen. kapatid. Kaya kung ang ugat ng buhay po natin ay mabuti, ang bunga po niyan ay pawang mabubuti lamang. Amen. May mga pagsubok man, God can work that out for our own good. Hallelujah. Praise God. And the day of Jesus Christ that Paul was speaking here is the second coming of Christ. So meaning, hanggat hindi pa dumadating yung araw ng Panginoong Hesus ay babalik para tayo ay kanyang kunin, mga kapatid, at ipagsama sa kanyang kaharian at makapiling natin siya magpakailan-kailanman, ang Diyos ay patuloy na gagawa at gagawa sa mga buhay po natin. Praise Amen. God. Hallelujah. So Paul, in closing, Paul was confident that the salvation given to the Philippian church through faith in Christ would be secure. Amen. I want you to take note of that word, secure, until Christ returned and their physical bodies were changed into His image. Amen. Thank So you, yun pong kaligtasan na pinasimulan ng Diyos sa mga buhay po natin ay sigurado ho yan. At yan po ay magpapatuloy na kukumplituhin ng Panginoon hanggang sa dumating yung araw ng Panginoong Hesus ay muling babalik upang ang ating katawang ito na nabubulok ay palitan niya ng katawang hindi na nabubulok, mga kapatid. Amen. Purihin ang Diyos. Thank you, Hallelujah. Wow, napakaganda pong pasimula ng ating pong pag-aaral. I know you have been blessed, mga kapatid. And I would just like to remind all our registered students na ang requirements po ng Grace Academy para po sa inyong Certificate of Completion is number 1,
watch the videos, the teaching videos. Hallelujah. Like it, share it mga kapatid, and subscribe to my YouTube channel. Bakit ito natin inihingi ito? Para ho, mas marami pang makarinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. So, ina-expect ko po na yung ating more than 70 students, hallelujah, will like and share and subscribe, hallelujah, dito po sa mga video natin mga kapatid. And one way, na-check ko po yan para lang mo sabihin ko sa inyo. Nakikita ko po kung sino yung mga nagla-like, nakikita ko rin po yung mga nagsishare. Now, I'm not being dogmatic about this. Hallelujah. It's actually, hindi rin ito isang demand o obligasyon na hinihingi ko sa inyo. Pero ito po ay isang kaparaanan na kung saan ay patuloy na mapaparangalan natin ang ating Panginoong Hesus at may papalaganap natin ang kaniyang mabuting balita. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon mga kapatid at magpapatuloy ang ating Grace Academy online sa darating mong Wednesday sa parehong oras din. Hallelujah! At lagi natin tatandaan, only Jesus. God bless us all.